Hello, magandang umaga, gabi, hapon, tanghali, saan man kayong lupalop ng mundo na pinadala ng Panginoong Jesucristo ngayon, Panginoong Diyos. Kumusta kayo riyan? No? Nawa po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Na may babahagi ko ngayon araw na ito sa inyo mga kapatid, walang iba kundi ang 10 utos. Siyempre, yung nauna ang pinakaunang utos, the 10 Commandments. Ano yon? So, bago natin tatalakayin, manalangin tayo. We have a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Let us pray. O God, who did instruct by the heart of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant us with the same Spirit to be truly wise, never to rejoice in His consolation. Through Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan, magandang gabi sa inyo muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Iman. At salamat sa pagpasok natin ngayon dito sa YouTube channel natin, sa Facebook Live natin ngayon. Sa hindi pa naka-subscribe at nakasubaybay sa ating channel, so please, walang bayad yan. Pakipindot lang ang bell button sa baba. At saka like and share naman. Para makatulong tayo sa iba na ating mga kapatid, katoliko man hindi katoliko, ay dapat natin talagang isiwalat ang katotohanan para malaman ng ating mga kapatiran ang katuruan ng tunay na simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Right? So simulan na tayo. Ang tatalakayin ko, 'di ba, nabanggit ko kanina po, ang about sa 10 utos, the 10 commandments of God. No? So unahin natin ang commandments number 1. I am the Lord your God. 'Yun ang nakalagay mga kapatid. I am the Lord your God. You shall not have strange God before me. Ating babasahin sa Tagalog na Biblia ang salita ng Diyos. Ganito ang ating mababasahin. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. So, ang linaw-linaw dito mga kapatid, no, na huwag kayong sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. At sa New Testament naman, ang parallel dyan ay yung nagsalita si Jesus nung tinukso siya ng demonyo doon sa the temptation of the wilderness. Ating babasahin sa Matthew chapter 4 verse 10. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. Sinabi kaya't sumagot si Jesus doon kay Satanas, "Lumayo ka, Satanas! Sinabi nga ng kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, siya lamang ang iyong paglingkuran." Linaw na linaw mga kapatid, no? Na inutos talaga, tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa bagong tipan. Yun ang parallel doon sa Exodus chapter 20 verse 2 to 3, no? At ang utos niya, utos ang bottom line dyan is, syempre, sambahin ang nag-iisang Diyos. Huwag yung mga false god ng mga sinamba ng mga taga-Ehipto na nagaya at nahawa na din ng mga Israelita, mga Hudyo. Kasi naalipin sa for more than many years na alipin yung mga taga-Israelita doon sa Ehipto. So dito ang paliwanag sa ating catechism, no? To worship God alone. We must worship the only true God and not the false idols. As the scripture says, ito babasahin natin mga kapatid sa Tagalog na ang salita ng Diyos, Biblia.
Salmo 25, talata 6. Ganito ang ating mababasa, mga kapatid. Tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Yan, mga kapatid, no? Ang linaw-linaw. Denial of the truth of our faith. So, i-deny mo ang katotohanan ng ating katuruan ng simbahan. Ang pangalawa is apostasy. Apostasy is the changing of the religion. So, apostasize ka, tatalikuran mo, iiwan mo yung ating simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pangatlo, ang schism. Schism meaning is the separation from the communion with Pope. Isa ng example, halimbawa natin dyan ang Orthodox Catholics. Alright? Yan ang halimbawa na natin. At ang pang-apat na sabi, to have love for God. Ayon sa ating catechism, we must love God above all things and avoid indifferences, ingratitude, and sacrilegious against Him. At ayon naman sa talata Deuteronomio 6:4-5, ating mababasa dito, mga kapatid. Makinig kayo, o mamayan ng Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon lang. Mahalin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng buong puso ninyo, ng buo ninyong kaluluwa at ng buo ninyong lakas. Linaw na linaw diya, mga kapatid, no? Ang katuruan ng ating simbahan sa catechism at saka sa Biblia. Talagang pasok na pasok yung katuruan ng ating simbahan kasi ito lang ang nagsasabi ng tunay na at siya ang may otorisado na magpaliwanag patungkol sa banal na kasulatan. At ang mga itipapahid sa atin ng mga kaibayan natin sa pananampalataya or mga anti-Catholics, sasabihin nila, kapatid na bro, iman, yun bang pananampalataya nyo ay naaayon ba sa Biblia? Yun, sasabihin nila yon. Ayon dyan sa Exodus chapter 20 verse 2-3 na huwag kayong sasamba ng ibang Diyos. Ako lang ang inyong sambahin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ito ang ititira nila sa atin. Meron kayong rebulto ng Panginoong Hesukristo. Meron kayong rebulto ng mga banal ninyo, mga santo. Hindi naman nakasulat yan sa Biblia. Kita nyo yan? Yung banal sa likod mo, bro Iman? Tingnan mo. Icon ng Panginoong Hesukristo. Wala sa Biblia yan. Wala sa talata. Wala kang mababasa dyan. Yun ang ititira nila. Huwag kayong gagawa ng ganyang imahe o larawan. Dahil ang Diyos ay, sabi ng Biblia, hindi magagawa ng larawan kasi nga, ang Diyos daw ay Espiritu. Juan 4:24. Yun ang mababasa natin, mga kapatid. Pero, hindi nila alam. No? Hindi nila alam na dalawa ang sinasabi ng Biblia. May Biblia na may mga rebulto o larawan na pinapagawa din ng Diyos. May pinagbabawal at may ipinapahintulot. Dahil kung absoluto natin nasasabihin na ang lahat ng pinagawa na rebulto na larawan ay hindi nakatanggap-tanggap ayon sa harapan ng Diyos, ay parang lumabang ang Panginoong Hesukristo, ang Panginoong Diyos sa Biblia, sa kanyang sariling utos. Kasi sabi dyan sa Exodus chapter 25 verse 17-18 na pinagawa ni ng Diyos si Moises ng dalawang rebulto ng kirubin. At dyan sa Numeros chapter 21 verse 7-8, pinagawa din niya ng ahas na tanso si Moises. At ang sino mang tumingin doon sa rebultong iyon ng ahas ay muling mabubuhay kung sino yung nakakagat. At ang the bronze serpent na doon sa Numbers chapter 21 verse 7-8, mga kapatid, ang paralel niyan, katunayan, ang ating Panginoong Hesukristo, ating mababasa dyan sa John chapter 3 verse 14 na kung paano itinataas ni Moises yung tansong ahas sa ilang o sa wilderness, ay itataas din ang anak ng tao. At ni sino mang tumitingin sa na itataas ang tao ay
mabubuhay siya na walang hanggan. Yun ang paralel, mga kapatid. So, ang dami natin na mauunawaan at malinawan kung may magpapaliwanag lang sa talatang ito at sa unang utos ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos, huwag kang sasamba ng ibang Diyos, huwag kang gagawa ng mga rebulto o mga laura. Ang Diyos ay nagpahintulot sa mga rebulto sa Biblia. Ang Diyos din ay nagbabawal sa mga false god, mga graven image at sasambahin mo bilang Diyos na. Yun ang konteksto ng Biblia, mga kapatid. Sana po ay huwag nating mamaliin na ang Diyos mismo nagpahintulot ng paggawa ng mga rebulto at larawan ayon sa kanyang pasya. At ang Diyos din ay nagbabawal sa paggawa ng mga rebulto at mga larawan na hindi kaaya-aya at sinasamba din ng mga mga Israelita. So sa panahon natin ngayon, sino lang ang may mga rebulto ng ganito? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church. So kung titingnan natin, mga kapatid, sa unang siglo, 1st century, sa mga catacombs ng mga unang Kristiyano, dun sa kuweba, sa kanilang kasi nagtatago pa sila, pinipersecute ang mga unang kapatid natin na Kristiyano, yung mga early church fathers. So nagtatago sila kasi gawa nga ng mga emperador. Kasi para sa kanila, kapatid, itong mga Kristiyano kasi threaten sa kanila kasi ang dami ng nako-convert. Kasi yung mga tao dati ayaw ng emperador na baka maubos yung mga pagano. Siyempre, i-persecute natin tong mga Kristiyanong ito. Mga salot daw sa paningin ng mga emperador. Pero tinataka na yan ng ating Panginoong si Kristo, mga kapatid. Saan mababasa? Matthew chapter 16 verse 18 to 19. Ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito itatatag ko ang aking iglesia. At maging ang kapangyarihan ng impyerno ay hindi makapapanaig nito. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng langit. Kung ano yung ipahintulot mo dito sa lupa, ipahintulot sa langit. Kung ano ang bibigkisan mo dito sa lupa, bibigkisan sa langit. So yun po, mga kapatid, no? Maraming salamat po. At sana'y unawaan at naliwanagan kayo sa unang utos na paliwanag. Yung lingkod pala na si Brother Iman. Please subscribe sa Kuya Iman TV sa YouTube channel natin at sa ganun din sa Facebook page natin sa Kuya Iman TV din. So salamat sa inyo, mga kapatid.